Tila laging nasa bingit ang buhay ng isang OFW. Isang paa ay nasa hukay, ika nga. Konting mali, pwedeng mawala ng trabaho. Konting kibot, pwedeng magkasakit. Konting galaw, pwedeng malagay sa panganib. Katulad ng totoong kwento natin ngayong hapon. Isang OFW na sumugal ng kapalaran sa ibang bansa. Pasok ko na. Sige po. Oh, anak, halika. Dito ka muna. Sakay ka na. Oy, Greg! Saan ka pupunta? Basta dyan lang. Anong dyan lang? Nakapantalon ka pa. Pwede bang sa'yo muna si RV? Kasi maglalaba pa ako pagkatas ko mamasaday. Hindi pwede, hindi ko maalagaan yan. Susubukan ko yung construction dyan sa malapit. Construction? Baka naman pwede pa yun bukas. Sige na, tulungan mo naman na muna ako. Naplano ka na ngayong buong araw, di ba? Pahingi na nga lang 100 pangkain. Teka, ang kapal naman ng mukha nito. Hoy, pag natanggap ako doon, makikinabang ka rin, ha? Ay, naku. Alam mo, anak, yung tatay mo, hindi na yata magbabago yan, eh. Alam naman natin kung saan siya pupunta, iinom lang. Ate, dito lang po sa Arco. Ay, sige, sakay na. Halika, Arby, pasok ka dito. Tapos magpatulog ng bata, magkukusot naman. Okay yan. Diyan sa may kanto, may dalagang sobrang linis. Ang ngiti niya, sobrang mabuti at makinis. Psst! Wow! Hoy! Ano ka ba? Huwag ka nga maingay. Magigising yung bata sa'yo, eh. Natanggap ka ba dun sa construction na sinasabi mo? Nag-inom ka lang naman, eh. Saka na naman uminom. Tanong ka ng tanong. Ikaw ba tinatanong kita kung saan ka nagpupunta? Wala naman ako ibang pupuntahan kundi trabaho, eh. Huwag mo nga ako igaya sa'yo. Inuuna yung mga barkada. Pwede ba, Greg? Magtino ka na. Pamilyado ka ni. Kapag hindi yun, iwan mo. Huli. Ulila ka na. Wala ka nang kasama. Pag nabulok ako dito, sama-sama tayo mabulok dito. Ha? Ha? Ano yan? Ito po. Salamat. O, anak, dadalaw tayo sa puntod ni Lolo't Lola. Pero ito, magtinapay ka muna, baka magutom ka sa daan. Tandahan. Kain ka na. Te, pwedeng pakibantayan muna yung anak ko. Sige. Yung kandila din, pakihawak muna, ha? Sandali lang. Construction, ha? Anong binubuo ninyo? Bata? Tani, tama na nga. Umuwi ka na. Sino ka ba? Asawa ako ng nilalandi mo. Tsaka sa liit talaga ng lugar natin, hindi mo alam. Hindi ako chismosa. Kasi kabit ka. Ano, ha? Tama na nga! Ikaw naman, hayop ka. Nagkakandakuba ako para magtrabaho para sa atin. Tapos lulukuhin mo lang naman pala ako, Umuwi na ha? tayo, umuwi na tayo! Yung anak mo nga hindi mo maalagaan, pero kung sino-sino yung baby mo? Uwi? Wala kang uuwian. Umuwi ka dyan sa kabit mo. Ikaw, gusto mo siya, di ba? Sa'yo na, saksak mo sa baga mo.
Teka ko ni mabate. Ha? Hindi, sige. Next time na lang. Hayaan mo, nak. Kapag ka nakaluwag-luwag na si Mama, ibibili kita ng laruan mo. Kahit ano pang gusto mo, promise ko yan sa'yo. Pahinga? Oo. Masyado lang kasing mainit para kay RV. Kawawa naman. Siya nga pala. Hindi na ba maaayos yun sa inyo ni paring Greg? Huwag ka nang umasa. Pinalayas ko na nga eh. Tanga na ako nung nagpabuntis ako sa kanya, pero sira na rin ang ulo ko kung magpapaloko pa ako, nahuli ko na nga, di ba? Teka nga muna, baka naman meron kang ibang alam na pagkakakitaan dyan. Kailangan kong dumoble ng kayod ngayon eh. Alam mo, ito mo. Sama ko sa akin ng bayad. Sige ho, patong nyo na lang dyan. Siya nga pala, Lani. Naalala mo yung dating kapitbahay natin si Marisa? Yumaman daw yun sa pagdidilig. Ba't hindi mo kaya subukan yun? TH. Wala naman akong pangbayad sa agency. Ano ka ba? Salary deduction yun sa kanya. Paano salary deduction? Yung wala kang babayaran. Yung ginastos mo ngayon, babayaran mo yun kada magsasweldo ka. Eh, paano naman tong anak ko? Alam mo naman wala akong aasahan dun sa kumpare mo eh. Kanino ko iiwan? Subukan mo, Lani. Malay mo, malay natin. Nandun yung swerte mo, di ba? Titiis ka sa pagdepedicab. Babiyahe? Phase 2 lang? Sige ho. Okay, salamat. Salamat. Halika na, anak. Halika na, anak. Kakahatid po ako. Ako na ho magbababa nung gamit niyo. Paki-ano mo lang. Iabot mo lang, ha? Ate. Bago lang po kayo dito sa Los Baños. Ngayon ko lang po kasi kayo nakita eh. Mga ilang araw ka lang. Ito yung bayad. Ay, salamat po. Salamat, ha? Lani nga po pala pangalan ko. Sheila. Anak mo? Apo. Ang cute-cute mo naman. Ilang taong ka na? 4 years old. Si RV po. Nga pala, Ate Sheila, nagpapalaba po ba kayo? Kung sakali po, baka pwedeng ako na lang yung kunin nyo. Kaya ko po maglaba tsaka plancha. Ha? Sige, tama-tama. Pumunta ka na lang dito tuwing Sabado kapag hapon. Sabado hapon po. Sige po. Sige. Salamat Sige, po bye-bye, ulit. RV. Halika na, anak. Bahala dyan. Kaya niyo na po? Oo. Sakay ka na, anak. Ay, Ate Sheila, maraming salamat pala dun sa pananghalian kanina. Ang sarap mong magluto. Nakahilig ko yun eh. Alam mo, minsan niisip ko nga gawing negosyo. Madali, o. B. Yung maliit na B. Small letter B. C. Alam mo, itong anak mo, napakabibo, ha? Pakatalino, ang daling turuan. C. Yun nga, iniisip ko eh. Sana mapag-aaral ko siya. Totoo niyan. Baka nga mag-DH ako eh. Para mas makaipon. Oo, bakit hindi mo ituloy? Masipag ka naman at saka magaling ka sa mga gawaing bahay. Di iwan mo sa asawa mo tong anak mo. Yun ang problema, ate. Kasi hiwalay ako sa asawa. Bukod sa babaero na, lasinggero pa. Tsaka, ulila na rin ako. Wala na yung mga magulang ko eh. Kaya wala rin talaga akong mapapag-iwanan kay RV kung sakaling ang ibang bansa. Hirap maging nanay, no? Sinabi mo pa. Ikaw, ate, wala ka pa bang pamilya? Yung bata dyan sa litrato, anak mo ba yan? Ito si John. Ito yung paborito kong pamangkin. Bakit?
Gusto mo magwiwi? Halika, magwiwi ka. Ikaw, nahihiya ka pa kay tita eh. Di mo palakasan yung sinasabi mo eh. Ay, nagsabi. Arvy! Happy birthday! Naalala mo pala, Ate Sheila. Oo. Buksan mo dali. Bubuksan mo na, anak. Bilis. Bukas mo, bilis. Dali, dali. Ito. Dito. Oh. Punit. Ano yan? Wow, kotse. Ay, wow! Kotse! Naku, Ate Sheila, gustong-gusto niya yan. Taas po. Talaga. Talaga. Ay, nako, anak. Alam mo, mahal na mahal ka nitong si Tita Sheila mo. Ano sasabihin mo? Thank you po. Very good! Sabihin mo nga ulit sa akin. Thank you po. Oh, naku, you're welcome. Eh, kung sa akin ka na lang kaya, iwan mo na lang kaya to sa akin kung matuloy ka mag-Saudi. Ano, Arby? Gusto mo ba kay Tita Sheila na lang kita iwan? Kaya lang, kaya ko kayang malayo dun sa anak kong yan. Ito buhay ko eh. Lani! Ay, may tao? Ako na, ate. Tupe, pasok. Sandali ah. Ano, Tupe? Hi, Lani. Kanina pa kita hinahanap. Siya nga pala, kasama ko si Miss Opriana ng agency. Gusto kaya niya makausap. Oh, Lani, ayos na yung papilis mo. Gusto ng employer mo, pumunta ka na in 2 weeks. Teka lang, ang bilis naman. Hindi ko pa nga alam kung saan ko iiwan yung anak ko eh. Huwag na kaya akong tumuloy. Ang labo mo ng kausap, Lani. Ginastusan ka na namin. Sige na, tuloy mo na yan. Huwag masayangin yung pagkakataon. Eh, isa pa, lapit na mag-aaral to, kailangan mong pag-ipunan. Pwede mo namang iwan sa akin tong si RV kung matuloy ka eh. Alam mo naman parang anak na ang turing ko dito. O yun. Oh. Gusto ka ba? Aling Ruby, naku, pasensya ka na. Ikaw pa talaga yung pinapunta ko dito. Tsaka natataranta na rin ako kasi mamaya na yung lipad ko. Iiwanan mo ba talaga si Arvy sa Sheila na yan? Kilala mo ba siya? Aling Ruby, mabait si Ate Sheila. Tsaka parang anak na rin ang turing niya dito kay RV. Laman kasi ng balita ngayon na may mga sindikatong kumukuha ng mga bata. Kaya pinaalalahanan lang kita, Lani. O siya, sige, mauna na ako. Hindi ka na mapigil. Ito bayad. Tanggapin mo yan. Ingat Salamat ka dun, po. ha? Ka. Ingat po. Lani. Ate Sheila! Oh. Ay, nagdalang kita ng maleta ha. Ito naman ginagamit yan. Ikaw na magdala niyan. Ang ganda naman nito. Ate Sheila, salamat ha. Malaking bagay itong ginagawa mo para sa amin ni RV. Oo, wala naman yun. Masaya na ako na natutulungan ko kayong mag-ina. Tsaka, parang anak na rin naman sa akin to si RV. Ligo ka. Hindi na kaya akong tumuloy. Kasi parang hindi ko kayang malayo dito sa anak kong to eh. Ang pogi mo. Hindi ka nga dito. Ani si Arvy. Ako ang ama. Ako may karapatan sa kanya. Bakit? Kailan ka ba naging ama? Siguro iniisip mo, kukunin mo si RV para makinabang ka dun sa ipapadala ko. Nagkakamali ka. Aking nasabi! Ano ka ba, Greg? Pwede ba? Kapag ka nalaman kong ginugulo mo tong si Ate Lani tsaka yung anak ko, ipapupulis kita. Ate Sheila, pwedeng doon na lang ako mag-ayos ng gamit sa'yo. Sige na, halika na. Sige, tara. Halika na, anak. Ani!
Gutom na ako. Siguro naman pwede akong kumain. Kahit Ramadan kasi hindi naman ako Muslim. Lani, I have a new books. Why are you eating? Go to your room. Ma'am, sir, I'm sorry. I'm really sorry. I got very hungry after cleaning. I'm really sorry. It's Ramadan, and we do not eat at this time of the day. I understand, ma'am. I'm so sorry. I know that you are not Muslim, so we do not expect you to practice the way we do. But if you are truly hungry and it is not yet time to eat, please bring the food to your room. You're not angry, sir? We understand. So go, eat in your room. Thank you, sir and ma'am. Thank you. Tayo ni. Ito na nga yun. 01. Hello, Ate Sheila. Ay! Lani! Si RV, Ay, ito ang likot-likot. Takbo ng takbo kanina pa. pwede ko bang Makita at saka makausap? Hi, anak! Ate Sheila, binili mo na naman ng bagong damit. Naku baka naman masanay yan. Parang ang linaw ng video nyo dyan. Ang lakas na ba ng internet dyan sa Laguna? Nasaan ba kayo? Ay, nasa tapat lang kami ng bahay. Tapat ng... Parang nag-iba naman. Oh, naku, ikaw naman. Ilang linggo ka palang nawawala dito. Nakalimutan mo na itsura ng bahay natin. Sorry. Kumusta naman kayo, ate? Hindi ba kayo ginugulo ni Greg? Paminsan-minsan nakikita ko siya. Dumudungaw siya sa may gate. Pero hindi naman siya tumutuloy pumasok. Kaya hinahayaan ko na lang. Parang gustong-gusto niyang makita yung bata. Nako, huwag ka magpapauto doon. Tuso yung lalaking yun. Huwag ka mag-alala. Hindi ko naman pinapabayaan yung anak mo eh. Alam ko naman yun, Ate Sheila, kaya... Nga malaki tiwala ko sa'yo eh. O nga pala, sa susunod na linggo, magpapadala ako ng panggastos ninyo ni RV. Ay, naku, hindi na kailangan. Huwag ka na magpadala ng pera dito. Yung kinikita mo dyan, ipunin mo na lang para sa pag-aaral ni RV. Kaya ko naman yung mga gastusin. Maliit lang naman. Mura lang eh. O sige, Ate Sheila. Tawag na lang ako ulit. Mukhang may kailangan sa akin si Ma'am. Sige. Okay, bye-bye. Bye, anak! Yes, ma'am. I'm coming. RV. Gusto mo ba dito? Tingnan mo. Gusto mo ba dito lumipat sa may Santa Mesa? Ha? Tingnan mo ko, anak. Tingnan mo ko. Mas malaki yung paglalaroan mo rito. Marami kang tatakbuhan. Say, Mommy. Say, Mommy. Noor, come. You eat. It's your favorite. Come on. Noor? Noor, ang init mo. Ano ba yan? Sandali. Telepono. Ito, tatawag ako. Hindi ko maintindihan. Ano ba to? O kaya... Hello, yes. Yes, ambulance, help.
wait. Okay, wait. 2 months deposit, 2 months advance. O sige, pa-reserve mo na yan sa akin. Tatawagan na lang kita ulit, ha? Hindi mo kailangan tumawag ng polis. Hindi ako manggugulo. Alam mo, talino yung anak mo. Madaling matuto. Buti sa nanay nagmana. Matalino yan si Lani. Hindi lang nakapag-aral dahil maaga na ulila. Nasa huli talaga ang pagsisisi, no? Siguro kung nataon ako ng maaga, hindi masisira yung pamilya ko. Kasama ko pa yung mag-ina ko. Sheila, pwede ko ba mayakap si Arby kahit sandali lang? Arby. Arby. Bro, mag-iisang linggo nang hindi naka-online to sila Ate Sheila. Ano kaya nangyari? Subukan ko kaya sa Skype. Sandali na. Wala rin ah. Happy birthday! Ay! Thank you! You remember! Thank you so much! After we check out the hospital, Noor insisted that we buy you a present. No, you've been very good to us. Noor loves you so much. You're okay already? No more sick? No more fever? Yes! I miss you, Lani. I missed you too. The doctor said that if we did not bring Noor to the hospital, things might have gotten worse. You're such a smart person. You figured out which number to call, even though everything was in Arabic. We owe you his life. And for that, we are truly thankful. I see the Red Cross and I call and it's correct. Excuse me, sir. Hello, Greg? Ano? Nawawala si Harvey? Ano? Nawawala si Harvey? Nung isang linggo pa ako balik dito sa bahay ni Sheila, parang walang tao eh. Lumipat na ata eh. Hindi ko alam eh. Greg, hanapin mo naman si Harvey. Magtanong ka dyan. Wala rin alam yung nagpapaupo eh. Kaibigan mo to, wala ka ba ibang kontak? Hindi ko alam eh. Nung isang araw ko pa rin tinatawagan, hindi sumasagot sa akin. Sige, susubukan ko tawagan ulit, ha? Pero please lang, Greg, pakihanap naman yung anak ko. Sagutin mo naman yung telepono. What happened? Ma'am, my son is missing in the Philippines. What? Can I please go home? Please send me home. Please, I want to go home to the Philippines. Sure. We'll get you a flight. How else can we help you? Here. Ma'am, this is too much. I cannot pay this back. You don't have to pay us back. That's our way to help you. Thank you so much, sir and ma'am. Thank you so much.
dapat nakinig ako sa'yo eh. Dapat hindi ako masyadong nagtiwala dun sa Sheila na yun. Kabalani, huwag mo na nga sisihin sa sarili mo. Ang mabuti pa, tulungan na lang kitang hanapin yung anak mo. Ha? Alala. May balita ba kayo? Wala. Walang nakakaalam kung nasan si Sheila. Kahit dun sa terminal ng bisikleta, walang nakakita kung kailan siya umalis. Kung sa akin mo iniwan si RV. Sinisisi mo ba ako? Bakit? Naging responsableng ama at saka asawa ka ba? Eh lahat naman ng to nagsimula dahil sa'yo, di ba? Hoy, nung wala ka, lagi kong binibisita yung anak natin. Pwede ko nga siya kunin kung gusto ko eh. Ikaw ang pabaya, iniwan mo kani-kanino. Kung maaasahan ka, edi sana sa'yo ko iniwan. Kaya lang, wala kang ibang inatupag kung hindi uminom at mambabae. Tinigilan ko na yun. Pues huli na. Walang araw na lumipas na hindi ko naisip si RV. Nagbara-barangay ako hanggang sa umabot na sa ibang probinsya sa paghahanap. May mga nakapagsabi na nakita nila ang anak ko na namamalimos raw. Pero palaging mali ang impormasyon nila. RV, anak. Sige, maglaro ka na ulit. Naghahanap rin si Greg, pero hindi talaga namin matuntun si Sheila. Lumipas ang mga buwan, pero hindi talaga namin nakita ang anak namin. Kumain ka na ba? Huwag mo rin pabayaan ang sarili mo. Ito, kumain ka. Si RV kaya kumain na. Kahit hirap tayo, hindi ko yung ginugutom. At sa kaya siya natutulog. Minawin pa naman din tong batang to. Miss ko na yung anak natin, Greg. Gusto ko siyang mayakap. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Alam ko balang araw makakasabot na natin ang anak natin. Kaya huwag tayo susuko. Marami akong pagkakamali na pinipilit kong bumawi. Gusto ko kapag nakita natin si RV, matuwa siya na nagbago. Sana magpatawad mo. Magtulungan tayo sa pagharap sa anak natin, Greg. Alam mo, hindi ko talagang magluto eh. Kaya naman nung may tayo ko tong restaurant na to, talagang parang dream come true to sa akin na naging negosyo siya. Si Sheila yun ah. So sana pumunta kayo, subukan po ninyo yung pagkain. Masarap talaga, promise yan. Nasa Maynila siya.
Ito na yun, oh. Sara sa Resto Grill. Sir, nandito na ba yung may-ari? Bakit? Sino po ba kayo? Kaibigan kami ni Sheila Guzman. Anong oras siya dumadating? Hindi ko po alam eh. Iba-ibang oras ang dating niya. Hoy, Sheila! Ilabas mo yung anak ko, hayop ka? Ha? Hindi kita kilala. Guard! Guard! Lani, Hayop ka, pinagkatiwala ko sa'yo yung anak mo. Ilabas mo si Arvin! Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Guard! Palisin mo nga yung mga yan! Kapal ang mukha mo, ilabas mo yung anak ko! Guard! Bitawan niyo nga ako! Sheila, hoy! Hoy, ano ka ba? Ma'am, tanong ko, ma'am. Umalis na po kayo, sir. Sino po? Sige, sir. Sino po kayo? Guard. Pag bumalik yung dalawa na yun, tumawag ka ng pulis, ha? Sige po, ma'am. Ingat po. Sheila, yung anak ko! Ibalik mo sa akin yung anak ko! Bakit ka naanakit sa ulo ka? Huwag ka nga magpanggap na hindi mo kami kilala. Asan si Arvin? Ilabas mo yung anak ko! Wala akong alam sa sinasabi ninyo. Umalis kayo dito kung hindi tatawag ako ng pulis! Sige, magtawag ka ng pulis para malaman natin kung sino nang sisinungaling. Wala akong alam sa sinasabi niyo, kaya umalis kayo dito! Arvin! 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 Anak mo ba? Bitawan mo yung anak ko! Ano ka ba? Bitawan mo yung anak ko! Arvin! Arvin! Bitawan mo yung bata! Tulungan mo ka na! Hey, bitawan niya yung bata! Pasok na kayo, bisa niyo! Ano ka ba? Pasok, bilis! Ay! Walang iya ka! Hayop ka! Sheila! Sheila! Yung anak ko! Ibalik mo yung anak ko! Hindi makita ka! Hayop ka! Sheila! Bakit mo ginawa yun? Akala ko ba, ulila na si Arby? Carlo, hindi mo ako maiintindihan eh. Alam mo ba, nung unang beses ko makita si RV, may connection ako dun sa bata. Parang nabuhay si John sa kanya eh. Wala na si Jan. Matagal nang patay ang anak mo. Kaya isoli mo na yung bata sa mga magulang niya. Hindi. Alam mo, iniwan niya siya sa akin dahil hindi niya kayang buhayin si RV. Pero ako, kaya ko. Kaya kong ibigay sa kanya lahat. Kaya akin siya. Nag-iisip ka ba? Alam mo ba pwede kang makakulong sa ginagawa mo? At saka isa pa, hindi ka ba naaawa sa nanay ng bata? Carlo, lumipat tayo ng bahay. O kaya, mang-ibang bansa tayo. Please. Please. Carlo. Mahal kita. Alam mo yun, handa nga kitang pakasalan eh. Basta maanal yung kasal mo. Pero tong ginagawa mo, mali. Alam mong masakit mawala ng isang anak. Kaya huwag mong gagawin sa iba. Sigurado ka ba gusto mo ituloy yung demanda? Oo naman, no. Inipon ko yun para kay RV, kaya kay RV ko rin gagamitin. Lahat gagawin ko para mabawi ko yung anak natin.
Aba, ang kapal din naman ng mukha mo, no? Arvin? Arvin, anak? Mommy? Anak? Siya si Lani. Siya yung tunay na mama mo. Harvey? Ako ang mama mo. Siya ang papa mo. Dito tayo nakatira. Natatandaan mo ba to? Talaga? Lani? Huwag na kayong magdemanda. Ibabalik ko na si RV sa inyo. Pero nakikiusap sana ako. Sana payagan ninyo ako na dumalaw paminsan-minsan sa bata. Hindi pwede. Niloko mo na ako dati, hindi na ako magpapauto ngayon. Greg, ipasok ko si Arvin sa loob. Lani, kahit paminsan-minsan lang hanapin ako ng bata. Kawawa naman yung bata. Kawawa yung bata. Sige, hindi ko itutuloy yung demanda. Pero oras na makita kong nandito ka at lumalapit ka sa anak ko, hindi ako magdadalawang isip na ipakulong ka. Lani, please. Nakikiusap naman ako. Umalis na kayo. Akin na yung gamit ng anak ko. Nakikiusap naman ako. Please. Carlo! Carlo! Lani, kahit paminsan-minsan lang. Lani! Kahit anong dagok at pagsubok pa ang dumating sa buhay ng isang OFW, bawal manghina, bawal sumuko, bawal umayaw. Para sa mga pangarap at para sa pamilya, haharapin nila ang lahat ng buong tatag at puno ng pag-asa. Mahal na mahal ka ni Mama. I love you, anak. Mahal na mahal ka namin ni Mama at Papa, Arvia. Ang buhay ay hindi isang daan na mga tinakdang hirap at pasakit. Ito ay sangang daan na magbibigay sa atin ng maraming pagkakataon para marating natin ang sarili nating tadhana. Magandang hapon, ako po si Marian Rivera.